Okay na sir mag-share. Sige po, thank you. Okay po, nakikita na po ba ang ating presentation? Yes po. Opo, tayo po yung manalangin muna. Anybody na pwede mag-lead sa ating prayer? At tawag na lang siguro ako, ano po? Si Chaplain Rodel Giba from Bicol Region. Si Rodel. Mahina po ang signal, ano? Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, kami muling lumalapit at humihiling po ng divine wisdom and guidance mula po sa inyo upang aming pag-aralan ang isa po sa pinaka-exciting na aklat sa banal na kasulatan, ang Book of Revelation. Meron kayong mga mensahe at tatangi para sa huling kapanahunan at nais po namin madiscover ang kahulugan ng mga simbolo sa aklat po ng Apokalipsis. Hilingin po namin ang patuloy na wisdom and guidance ng Holy Spirit upang ito ay maging tanglaw namin sa aming pag-unawa sa aklat na ito. Salamat po ng marami sa iyong pagdinig sa iyong panalangin. Bigyan din po kami ng masiglang kaisipan at ready kami na tanggapin at i-share ang mga information na ito sa ibang mga tao na hinahanap nyo para sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa pagdinig sa iyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, kindly ready. Paki-ready po ang inyong mga Biblia. Magbabasa po tayo ngayong hapon, no? Dito sa ating pag-aaral. Understanding the Book of Revelation, itong ABS 200. Yan. Okay, ayaw niya. Bakit kaya nagkaroon ng... Ay, okay. Nagkaroon po ng draw. Wait. Ay, excellent. Sige po. Let's proceed to the next slide. Revelation chapter 6. Actually, ang tatalakay po natin itong ano. Nung last meeting ay tinalakay natin yung lamb, no? Yung lamb na na-qualify sa pagbubukas ng aklat na merong 7 selyo. Ngayon naman ay pag-usapan natin nung mabuksan na ang 7 seals, ano po ba ang laman nito at ano po ang mensahe na dala po nito. Okay, meron bang gustong magbasa ng Revelation chapter 6 verses 1 and 2? Po. Revelation 6 verse 1 and 2. Now I say, when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, come and see. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Thank you very much. Ano po? Napakaganda po ditong pagbubukas ng aklat dito sa chapter 6 ng Revelation. At makikita po natin dito na binuksan na po yung 7 selyo. Actually, yung 7 seals sa Book of Revelation, hindi lamang po sa chapter 6 na cover, no?
Nakarating pa siya ng chapter 7 para ma-cover niya yung hanggang 7th seal. No? Tingnan po natin mga kapatid. The announcer, sabi dito, the first living creature announces his judgment. Tingnan natin. At dito po sa 7 seals, ito po ay nag-represent sa the revelation of the future of Christianity. Ito yung pagkapahayag ng hinaharap ng kasaysayan po ng Kristyanismo. Kaya nga doon sa binasa ng ating kapatid, nagsimula sa salitang, and I saw when the Lamb opened one of the seals. Ito pong unang tatak na binuksan, the first seal, ay kumakatawan sa period of Christianity during the Apostolic Age from 31 to 180 po ang coverage nito. The action, John sees a white horse, nakakita si Juan ng puting kabayo sa verse 2, part A, at mayroong nakasakay doon nang sabi ay siya ay lumabas upang siya magtagumpay. May dala siyang bow in his hand and a crown on his head. Balikan natin yung chapter 6, verse 1 and 2. Ang sabi, kaya tayo, wait na po. Chapter 6, verse 1 and 2. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa mga nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika, tunog ng kulog. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at siya ang nakasakay dito ay may isang busog. Yung punong bow, and his hand and a crown on his head. Imagine niyo po yung itsura niya. Ayun. Nakita natin yung itsura niya, no? So ito po yung kabayong maputi na may nakasakay na may dalang busog. Bow, yung busog at saka yung pana, ang tawag sa iba, no? At meron siyang corona. Kita niyo po yung mga symbolism na yan, ma-discover natin na meron po talaga yan na literal na interpretation sa Christian history. Ito po yung binasa natin kanina. Ayan po. And then, binigyan po siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Take note mga kapatid, yung dalawang dala-dala niya, yung busog at yung kanyang crown. Yung crown, in-explain na rin ni John na sinabi rito, siya ay magtatagumpay. Siya ay nagtatagumpay at upang magtagumpay. So yung crown ay symbol ng victory. Yung puti ay symbol ng purity. Yung take note the color of the horses sa 7 seals. Yung busog ay nagsisimbolize sa ito yung parang militant church, nakikipaglaban. No? So isang mananakop na pananampalataya. Ito yung panahon po ng apostolic time, apostolic age nga po. No? Ang Apokalipsis ay nagbibigay po ng isang larawan ng mananakop na iglesia ni Jesus. Sinasakop ng katotohanan sa panahon ng apostolic ng mga apostol, ang ating sanlibutan ay sinakop ng katotohanan, ng tamang mensahe. Ang puti po ay kumakatawan sa dalisay na pananampalataya. Yung babaeng nakaputi sa aklat ng Apokalipsis ay sumisimbolo sa sa dalisay na iglesia. Samantalang yung babaeng naka-purple yung parang dark red, ay sumisimbolo sa apostate church, ang tumalikod na iglesia. Okay, ang mga naunang mananampalataya po ay mayaman sa mga biyayang Kristiyano at mga mabubuting gawa. Yan po, kaya po na-conquer nila ang mundo na kanilang naabot ng impluensya nila ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. Dalisay na pananampalataya ang dala po nila from 31 to 100 AD. Sabi sa Roma 12:10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba.
Sa Colosas 1:23, sa Ebanghelyo na inyong narinig ay pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. At ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nangadagdag o nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihan mga lalaki at mga babae sa Gawa 5:14. Ito yung patuloy na masigasig na pangangaral ng Ebanghelyo, dalisay na aral at pananampalataya na kinokongkir niya ang buong sanlibutan. Aral na wala pang halong paganismo, mga paganistic, mga tinatawag natin na mga traditions, mga salis-saling sabing mga turo na hindi po nagmumula sa Biblia. Kaya nga, kapag sila'y binabawalan ng mga aral sa panahon ng mga apostol, ang sagot palagi nila ay itong sa Gawa 5:29. Pinapatigil silang mangaral tungkol kay Jesus, pero ang sagot nila ay dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Magandang prinsipyo po nila. Kapag ang pagbabawal, binabawalan sila na ipagpatuloy ang pangaral ng Ebanghelyo, ang pagkapalaganap ng dalisay na pananampalataya, ang sagot sa kanila ay dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Okay mga kapatid, let's proceed to the second seal. Verses 3 and 4, ang sabi, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang magpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At sa verse 4 lang po muna. Okay, yun po sabi nito mga kapatid. The announcer, the second living creature, announces this judgment. Ito pong second seal, ng buksan po ito po ay from 100 AD to 323 AD na po ito. Ano po nangyari dito? From the death of the apostles to the exaltation of the worldly church by Constantine the Great. So nung mamatay na mga apostol, from 100 AD, nakamatay na po yung mga apostol eh. Matanda na sila, nakamatay na. Ang malungkot dito ay nabahiran na po, nabahiran na, unti-unting nabahiran o nahaluan na yung dalisay na aral ng mga aral ng tao. Ayan. Worldly Church by Constantine. No? So tingnan natin mga kapatid. Ano po nakita ni John the Apostle? Isang kabayong mapula, red horse. Hindi po ito yung ang beer na red horse. Ha? Ito yung pulang kabayo ng Revelation, chapter 6, verse 4a. Ano po ang action niya? John sees a red horse. Anong nakasakay dito? Its riders given power to take peace from the earth. Oh, malungkot ito, no? Kasi pag sinabing ang nakasakay dito ay may kapangyarihan na mag-alis ng kapayapaan sa lupa, malungkot na yan. It signifies the coming persecution. So nangyari ba ito? Yes. We may roughly reckon the passing away of the apostolic leadership to the exaltation of the worldly church by Constantine. Meron nga sa history, church history na sinatawag na bautismuhang pagano. Si Constantino Dakila na emperador, kanyang inusig ang mga tagasunod ng Panginoon sa batang iglesia. At dahil sa hindi niya maubos, kahit pinapatay niya at pinaparusahan ng mga naunang Kristiyano, ang ginawa niya ay nagpa-convert na lang siya. Siya ang nag-disguise na nakonberte sa pananampalatayang Kristiyano kahit siya po'y pagano. Pero meron siyang hidden agenda na ipasok ang kanyang paniniwala, iahalo dun sa dalisay na pananampalataya ng Apostolic Church. Kaya sabi ni Apostol Pablo, naka-prophesy na po ito. Sabi ni Pablo, I know this, said Paul, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Sabi ni Apostol Pablo, talastas niya na kapag alis niya, maraming mga
magbabangis na mga asong gubat ang papasok sa loob at hindi magpapatawad ng kawan at ng kanilang mga sarili. Ang sabi dito ay sa gitna rin nila ay may babangon na magsasalita ng mga kakaibang bagay upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So nangyari po 'yan sa panahon ng Apostolic Church at yung tinatawag natin na unti-unting pagtalikod na kumakatawan dito sa pulang kabayo. Sabi sa Tagalog, may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan upang magpatayan sa isa't isa, binigyan ng isang malaking tabak. Kaya yung pula ay nagsisignify mga kapatid sa madugong labanan. May sword, may sabihin, may kapangyarihan itong pumatay eh. So ito po yung period of persecution. At itong pananampalataya po nila ay namantsahan ng dugo. Yung dating puting damit ay naging pula dahil pinipilit ang mga mananampalataya ng una na tanggapin ang mga aral na may halong paganismo o pagan practices and traditions. Kaya makita po natin sa ilang larawan, itong mga picture na ito ay nagpapakita kung gaano kalupit na inusig ng mga Romano at ng iba pang mga sundalo na inatasan na usigin ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Mula sa dalisay na pananampalataya, ang puti na dalisay na pananampalataya na bahira ng dugo. Dahil sa marami ang nagbuwis ng buhay, alang-alang sa katotohanan ng ating Panginoon. Ang pulang kabayo ay 100 AD to 323 AD na isang pananampalatayang namantsahan sa dugo. Ito po yung pangunguna po ni Constantinong Dakila na kanyang pinapapatay ang mga unang Kristiyano para patigilin ang pagkalat ng dalisay na pananampalataya. Itong mga taong ito ay ginamit ng kaaway upang burahin ang mga mananampalataya, mga tapat na mananampalataya ng ating Panginoon. So yun po yung ikalawang tatak sa panahon po yan ng pag-uusig. And then the third seal, chapter 6 verses 5 to 6. Ang announcer dito, yung the third living creature, announces this judgment. Yung ikatlong nilalang na buhay ay nagsalita at ang nakita ni John, the Revelator, o John the Apostle, ay isa namang black horse, isang itim na kabayo. Mula sa puti, dalisay na pananampalataya, apostolic time, dalisay na pagkilala sa Diyos, na haluan ng namantsahan ng pula, ng dugo dahil sa pag-uusig, dahil gusto ni Satanas na burahin ang mga mananampalataya sa mundong ito. Gumagamit din siya ng mga ahensya tulad ni Constantine the Great at iba pang mga nagpatupad ng mga mahigpit na mga batas na nagbabawal sa pagkapalaganap ng tamang pananampalataya. At ang nakita ni Juan, mga kapatid, nung buksan ikatlong tatak, nung buksan nakita niya ang isang maitim na kabayo. Black horse. Ang nakasakay naman dito, its rider is holding a pair of scales. Merong hawak na timbangan indicating a great famine is at hand. Meron daw isang malaking tagutom na magaganap. Yan. Kailan po itong kabayong itim na ito? Sa period of Christian history, ito noong AD 323 to 536. Ito naman yung tinatawag na pananampalatayang na kompromiso, the compromised faith. Na-compromise na, nahaluan na talaga. Doon sa ikalawang yugto, sa second seal, inuusig pa lang sila kasi gusto patigilin ang paglaganap ng katotohanan. So nagkaroon ng madugong labanan, kaya namantsahan ng pula. Ito namang period of AD 323 to 536, ito na po yung nakompromiso na. Dahil sa nakita ni Constantine the Great na habang pinapatay niya ang mga Kristiyano, lalo silang dumadami. At sabi ng kasaysayan, ang dugo ng mga martir, yung mga unang Kristiyano nagbuwis ng kanilang buhay, ang tawag po ay martir. Nagbuwis ng buhay alang-alang kay Kristo dahil sa pumasok po ang tinatawag natin na period of compromise. Nakompromiso na. Si Constantino Daquila, nung makita niyang hindi nauubos ang Kristiyano habang may pinapatay, may nabubuhos na dugo ng mga Kristiyanong martir,
lalong dumadami. Na curious siya, ba't lalong dumadami ito? Habang pinapatay namin, lalong dumadami. Sabi ng kasaysayan ay ang ang dugo ng mga banal na martir ay naging seed of truth, mga binilang katotohanan na hasik sa lupa, na kung saan ay habang tumutulo ang dugo ng martir, dumadami lalo. Nagkakaroon ng curiosity yung mga tao. Bakit ba itong mga taong ito mas gusto nilang mamatay dun sa pananampalataya nila kaysa mag-compromise sa turo ng mga tao? So maraming nag-discover, maraming out of their curiosity, nagkaroon sila ng pag-aaral at nalaman nila na it's worth dying for Jesus. Kapatid, isang pananampalataya na kompromis. Sabi niya, ibang strategy naman dapat ang gawin. Kung hindi ko sila maubos at magitan ng kamatayan, magkapabautismo ako bilang Kristiyano. Pero at the back of his mind, gusto niya palang mag-isip ng ibang estratehiya para maipasok niya ang kanyang mga maling aral. Kaya nga nung siya magpabautismo, ang tawag sa kanya sa Christian history ay nabautismohang pagano. Si Constantino ang nabautismohang pagano. At kanya na pong ipinasok ang mga paganong aral sa Kristiyanong dalisay na pananampalataya. Kaya nga po, kaya makikita natin kung ano yung mga ipinasok niya mga aral. Sa Apokalipsis 6:7-8, sabi at nang buksan niya ikaapat na tatak, tumingin ako at narito isang kabayong maputla. Ito na po yung sumunod. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumunod sa kanya. At siya pinagkalooban ng kapamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak. So ito na po yung continuation ng persecution. So ikaapat na tatak na po ito. Ang nakita na po dito ay nakasakay na sa kabayo ay si kamatayan. At ang kabayo po mula sa maitim, puti na naging pula at naging itim, ngayon po ay maputla na. Maputla, ano po? Maputla na itong kabayo. Ang sabi rito ay pinagkalooban ng kapahamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, parang 1/4 of the population, no? Na pumatay sa pamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Naalala niyo ba yung period of Dark Ages na pinupugutan ng ulo yung mga Kristiyano? Itinatali sila, pinupugutan ng ulo, sinusunog. Sila ipinapakain sa mga gutom na leon at ginagawang panoorin dun sa theater ng Roma. Sa amphitheater ng Roma, pinapalakpakan nila habang yung mga gutom na leon ay pinakakawalan at yung mga Kristiyano ay nasa gitna po ng amphitheater. Habang sila ay nilalapa at niluluray-luray ng mga gutom na mga leon. Ito yung binabanggit dito sa Revelation 6, 7, and 8. Mga ganid na hayop sa lupa. Yung mga ganid, yung mababangis na mga hayop. Yung tao. Yan na po yan. Yung fulfillment ng nakita sa fourth seal, ikaapat na tatak ng kapatid. Itong ikaapat na tatak ay nasa period dito na, tingnan natin dito sa history. The fourth seal. Period of, predicted period of papal supremacy. Yung panahon po ng pamamayagpag po ng kapapahan. Ito po yung 538 to 1798 AD. So ito na nga po yung talagang pinakang proper period of persecution. Ito yung binabanggit sa prophecy na 1,260 years na panahon ng kapigatian na dinanas po ng mga unang Kristiyano dahil sila po ay pinag-usig, pinapatay. Okay? So ngayon sa tala po ng history dito sa Centuries of Christianity, A Concise History, page 58, ang mga bagong Kristiyano ay sa pag-iisip at sa mga kaugalian, sila rin ay mga matatandang pagano. Ang bigla nilang pagdami sa iglesia hindi po nakapawi sa paganismo. So kahit dumadami po yung mga Kristiyano, hindi po napawi ang paganismo. Manapay, nagkaroon po ng tinatawag na pagdadaupang palad. Sa halip ang mga lipon-lipong binabautismo ang pagano ay nangangahulugan na ang paganismo ay nagpahina sa mga lakas-asa ng organisadong Kristyanismo hanggang sa punto ng kawalan ng lakas. Kaya nga po, naging maputla na yung kabayo. No? So yung itim lamang, hindi na magandang kulay na simbolo, di ba?
Yung black mula sa puti ay yun yung kanyang opposite na color. Isang pananampalatayang patay. So namatay na po yung pananampalataya ng dalisay na iglesia. Dahil lang po sa paglakas ng kapangyarihan ng paganismo, tapos kunay pa dun sa Roman Church, yung mapang-usig na iglesia ng Roma na nakipag-collaborate din sa Estado. Kaya nga kapag may kasalanan ka sa simbahan, inuusigin ka rin ng mga otoridad kasi nagkaroon ng tinatawag na unity of church and state sa panahon na yan. Ang namamayagpag ay ang kapangyarihan ng kapapahan. Papacy, papal supremacy ang tawag. So ito yung proper talaga. Period of Dark Ages and Persecution, 538 to 1798 AD, and yung 1,260 years of in prophecy. So sa chapter 2, section 7 ng Christian History, ang Kristyanismo ay naging isang relihiyong na itatag sa imperyo ng Roma at kumuha sa lugar ng paganismo. Ang Kristyanismo, kung paano umiral noong panahon ng kadiliman, Dark Ages, ay maaring taguri ang binautismuhang paganismo po ito. Binautismuhang paganismo, no, di ba? Nakita niyo po. Nagkabautismo yung si Constantino, kasama na rin yung mga tagasunod niya, para mag-disguise sila na sila ay na-convert sa Kristyanismo. Ang hindi nila alam, merong hidden agenda na yung pala ay ibang estratehiya para hindi maubos ang mga tunay na Kristiyano sa panahon na yon. Ang ginawa niya ay reverse. Siya naman nagpa-convert sa Kristyanismo pero dala niya ang mga paganong turo na tinanggap naman ng Kristyanismo. Hanggang ngayon, namamayagpag pa rin po sila. Ito po ang mga larawan kung paano pinahirapan ng mga unang Kristiyano na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Sa panahon na yan ng Dark Ages, kung ikaw ay mananatiling tapat sa iyong pananampalataya sa Diyos na buhay at hindi ka tatanggap ng aral ng paganismo, ang katumbas ay kamatayan. Yan, parang death march, no? Pinapatay talaga, tinuusig. Kapag nahulihan ka ng Biblia sa panahon na yan, kung meron man ay isang brutal na kasalanan, isang malaking pagkakasala na mahulihan ka ng mga kahit bahagi ng mga banal na kasulatan. Matindi po itong panahon na to. Ito po yung tinatawag na compromise church. Ito po yung mga hakbang na tinatawag natin na step by step na pag-compromise nila. Inadapt na po yung mga tradisyon. Di ba? Yung mga napakaraming tradisyon ngayon inadapt. At dala-dala po yan ng Catholic Church ngayon. Mga penitensya. Para bang sinasabing kulang pa. No? Kulang pa yung ginawa ni Kristong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para matubos ang kasalanan natin. Kung may kasalanan ka, magpasang ka ng krus. Pahirapan mo yung sarili mo. Sugatan yung likod mo, hampasin. No? Nung grade 6 kami, may classmate ako na may kapatid siya na PC, Philippine Constabulary pa noon. Nung kami elementary, may kapitbahay silang PC, may kapatid din siyang PC. Nagkainuman sila, tapos ay nagkainitan. Yung isang PC ay kumuha ng Armalite at babanata niya. Babarilin niya po yung kanyang kumpare na kainuman niya. Yung classmate ko, malaki yung katawan niya, naagaw niya yung Armalite. At ang ginawa niya ay pinaputukan niya yung may dala ng baril na PC. Instead na yung kuya niya ang napatay niya yung PC. At bilang siya naman ay minor age, hindi naman siya nakulong. Pero nung habang siya ay lumalaki, daladala niya yung konsensya niya, daladala niya yung kanyang guilty feelings. Kaya ang ginawa po niya, tuwing Biyernes Santo siya ay nagpipinitensya. Merong naghihiwa ng blade sa kanyang likod at tinahampas niya ng parang mga stick ng kawayan na naka-connected sa tali. At parang 7 years niya po yata ang panatayon. At ang kanilang mga paniniwala, kapag may nalaglag doon sa stick, ibig sabihin another year. Another year na additional doon sa kanyang pag-ipinitensya. Nakatakip ng mga dahon
o damo yung kanilang ulo habang hinahampas ang kanilang likod habang naglalakad Biyernes Santo. So yung mga penitensya na ginagawa. May mga nagpapapako sa krus yun sa lugar po, kina Sister Dory, no? Yun sa Bulacan. Ano bang, ano bang lugar yun? Utod. Meron dyan mga lugar na ano eh. Pagkatapos mag-march at magpenitensya ng mga tao ay nagpapapako pa rin sila sa krus. Ang paniniwala ay para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Okay, mga indulhensya. Alam natin itong indulhensya, no? Binabasa niyo ba yung Great Controversy? Book of the Year? Missionary Book of the Year. Nandiyan po yung mga indulhensya. Yung mga yung mga aral na yes. Yung po mga aral na pinalaganap ni Tetzel, isang paring Katoliko. Yan ang yan ang estratehiyang nagpayaman sa Vatican. Kung bakit napakayaman po ng Vatican ay patayo ang St. Peter Basilica. Marami diyang ginto at maraming kayamanan talaga diyan, no? Parang sila pa nga yata may-ari ng World Bank. Mayaman sila because of the indulgence, the doctrine. Indulhensya. Ano itong indulhensya? Ito ay katuruan na para maligtas ka, magbabayad ka. Di ba? Kung ang namatay na kapamilya mo ay makasalanan, para makarating ng langit, via purgatory, magbayad ka sa misa. Maglagay ka sa sobre, ilagay mo sa yung pangalan ng namatay mong kapamilya na iniisip mong makasalanan namatay para pumunta ng purgatorio, magpamisa ka. Sabihin ng pari, ay ano pa, mga 3 misa pa, pupunta na yan sa purgatory. Babayad ka na naman. Hanggang di umano ay makarating sa langit sa magitan ng pagbabayad sa mga misa. Kaya may mga misa, special mass na binabanggit yung mga pangalan ng namatay. Kasi bayad po yon sa inyong indulhensya. Pag namatay ka, bayad. Pag nagbinyag ka, bayad. Pag nagkasal ka, bayad. KBL, kasal, binyag, KBL, kasal, binyag, libing. May bayad lahat. Ginawang negosyo ang reliyon. Kaya ngayon nagpayaman po sa ano. Kaya ito yung mga binatikos nila Martin Luther, indulhensya sa kanila, sino pa yung mga reformador natin. Nasabi nila, hindi kailangan bayaran ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay biyaya. Hindi kailangan bayaran dahil binayaran na. Yan, di ba? Binayaran na ni Kristo dun sa krus. Itong mga imahen, ipinasok din po. Yung mga imahen ng paganong si Martin Luther, sorry, ni Constantine the Great, pinalitan ng mga imahen ng mga biblical characters, Bible characters, para hindi masyadong halata. Pero ganun pa rin ang value ng kasalanan dahil nilalabag ang ikalawa at unang utos na huwag gagawa ng larawang inanyuan. Mga pamuno ang sistema ng iglesia. May mga Council of Trent, Council of Laodicea na nagpapatibay ng mga batas na kuminsan ilabag pa rin sa Biblia. Sinasabi rin nila na may kapangyarihan silang higit ang kanilang mga konsilyo ay ang pinagtitibay ng mga konsilyo nila ay mas matitibay, mas sinusunod kaysa sa sinasabi ng Biblia. Ang pinagtibay ng konsilyo ay mas mataas pa sa sinasabi ng Biblia. Mga doktrina ng tao. Yan na po mga kapatid. Ang mayuyurakan bang magpakailanman ng katotohanan ng Diyos? Ito ang magandang tanong. Pwede bang mayurakan magpakailanman ng katotohanan ng Diyos? Ito na po yung pagkakaisa ng Estado at ng Iglesia. So ito na po, nakita na po natin to, no? Idiretso natin. Tingnan natin mga kapatid, sa Kawikaan 4:18 sabi, ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilaw ng higit at higit sa sakdal na araw. So, ang landas daw po ng matuwid ay parang maliyab na liwanag. So, take note po yung kung paano dinescribe ng Book of Proverbs na ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag. Sumisilang po ito. Higit at higit na sasakdal na araw. Ibig sabihin, ang liwanag ng katuwiran po ng mga ng katotohanan at ng lingkod ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon ay sisikat yan na mas liwanag pa kaysa sinag ng araw. Ang liwanag po ng katotohanan, mga kapatid, ay maglalagos sa kadiliman. Sa madilim na kapanahunan yan ay may bumango mga reformador. Pag-aralan po natin yung mga reformers, di ba?
Maraming ginamit ang Diyos ng mga reformador na nagbangon ng katotohanan one by one. At yung silahis ng liwanag ay talaga nagliwanag na mas maliwanag pa kaysa araw. Ito po mga kapatid, ang mga pangyayari sa panahon ng Reformation. Sa Jude chapter 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya ay binigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So makipaglabang masikap. Yan po. At tulad ng unang nandoon nakasakay sa kabayong puti na may dalang busog, may pakikipaglaban at sabi magtatagumpay. Meron din tayong spiritual battle na nagaganap ngayon, no? Makipaglaban daw po tayo masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal. So, nandito po sa kasaysayan po ng church, yung church history, ang pagbangon ng mga Waldenses. Itong mga Waldensians na to ay nasa mga kabundukan ng Alps. Saang lugar yan? May mga naniniwala sa Biblia na inuusig nung panahon na yan. Pero gusto nilang ingatan yung dalisay na pananampalatayang tinanggap nila. Ang Waldensians ay founded by Peter Waldo, isang tapat na mag-aaral ng Biblia. At meron siyang small group na kasama niya sa bundok. Sa mga bundok, nagkukubli sila sapagkat inuusig sila ng kapapahan. Ayan yung mga bahay po nila. Handmade po yan. Mga bricks, ano? At meron pong tinatawag na natatagong nayon sa kabundukan ng mga Waldenses. Ang mga bahay nila po ay may mga puno ng kahoy sa ibabaw. Parang hindi mahalata. Kung titingnan mo yan sa malayo, parang mga bato lang. Hindi talaga bahay. At sila po ay, dahil sa limitadong kopya ng Biblia, sila po mga kapatid ay nagta-translate o kaya nagre-recopy, nagsusulat ng Biblia sa pagitan ng kamay. Yan. Ah, handwriting. Tapos yung mga anak nila pumapasok sa mga universidad ng mga nakasuot na makakapal na coat, yung mga pieces of copied verses from the Bible, ipinamumudmud nila yun habang sila ay naglalakad sa kanilang daanan patungo sa kanilang mga paaralan. Double purpose ang kanilang pag-aaral. At the same time, sila po ay mga hidden missionaries, mga secret missionaries ng Panginoon. Ayan po, ang mga nagsusulat ng Biblia gamit ang kanilang mga kamay. Okay? Tingnan po natin mga kapatid, mula nung dumating na yung tinatawag na 1400s, panahon ng kadiliman, hanggang sa 1800s. Tingnan po natin kung paano unti-unti pong ang ibinagsak na katotohanan sa lupa ay unti-unting ibinangon ng Diyos sa pagitan ng mga reformador sa iba't ibang kapanahunan. Ito pong mga Waldensians ay kanila pong isinali ng Biblia sa pagitan ng kanilang sulat kamay. So ang kanilang pinalaganap muli, maparami ang kopya ng Biblia para mas maraming mga tao mapalaya sa mga maling aral na gawa ng tao. Yung si John Huss naman po, na isang kanya naman pong ipinalaganap ang katuruan tungkol sa pagsunod, obedience. Obedience mga kapatid. Itong Waldensians ay Back to the Bible program, Sola Scriptura. Itong grupo naman ni John Huss ay itinuturo at kanilang ini-emphasize ang pagsunod, obedience. At ito nga po, nung siya'y mahuli, siya po ay sinunog. Ano po? Binuwis niya ang kanyang buhay dahil sa mga salita ng Panginoon sa panahon ng pag-uusig na yan. Bumangon naman po si Martin Luther, ang ating father of Reformation. Mga 1500s na po yan, di ba? To 1600, si Lutero po ay namayagpag din. Nabasa niya po ang Biblia, nakakadena, na nabuksan niya at nabasa niya, pinag-aralan niya. Doon yan sa may sentro ng Catholicism. At kanya nakita mga kapatid na ang kaligtasan pala, hindi dapat binabayaran. Biyaya pala yan. Nakita niyo yung emphasis ni Pablo dun sa sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Tama, no? Tama ba? Ephesians chapter
2 verses 8 to 10. Kaya sa biyaya kayo nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya. So nakita po niya yon. Hindi pala dapat binabayaran ang kaligtasan. Kaya tinutuligsa nila si Tetzel at sa kanyang iba pang mga pari na nagpapalaganap ng indulhensya, salvation for sale. Kaya sinasabi nila ang kaligtasan at biyaya, libre yan, inialok ng Diyos, hindi kailangan bayaran. Kaya ang sumunod naman po ay ipinako niya yung kanyang 95 thesis dun sa pintuan ng Wittenberg College na pag-aralan po natin sa mga nakaraan nating subject. Yung 95 thesis, nung nakarang Sabado ay tinalakay ni Chaplain Lloyda every Saturday ng gabi po, ay ng hapon, sa AY program at saka sa midweek namin ay dinidiscuss ang Missionary Book of the Year, Great Controversy. At napag-aralan po namin itong si Martin Luther kung paano siya ay nakipaglaban. Yung 95 thesis mga kapatid na pinako niya. At hinahamon niya ang kapapahan na sagutin yung 95 thesis. Pero wala pong nag-dare na humarap sa kanya dahil matibay. Ang sabi niya ay Biblia ang basihan sa pagtatalo o sa debate para pasabing sinungalingan ang kanyang stand, yung kanyang 95 thesis mga kapatid. Wait lang po. May kumakatok yata dito. Wait lang po ah. Parang may kumakatok kasi. Sige po, tuloy natin, no? Saan ba tayo? Okay, sabi sa Roma chapter 8 verse 1. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So nakita po niya ito. Sabi ni Pablo, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit kailangan magbayad pa para lamang mapatawad ng mga tao? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Biyaya nga eh. Kaloob ng Diyos to mga kapatid. Hindi to pwedeng manggaling sa ating sarili, hindi rin pwedeng ibigay ng kung sino man, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Biyaya. Okay? Ito po yung isang larawan ng pagpapako ni Martin Luther. Napakatapang nito. At nakita rin ni Ellen G. White sa kanyang mga vision na itong mga tao pa lang ito, mga reformers na ito ay ginamit talaga ng Diyos na unti-unting magbangon ng mga silahis ng liwanag ng katotohanan. Ito yung tinawag na mga repairers of the breach, tagapaghusay ng mga nasirang dako. Yung mga katotohanang winasak ng paganismo ay binabalik nila sa pagitan ng mga reformador. John 16 verse 12, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis dahil kulang ng oras. Di ba? Sabi ng Panginoong Hesus ay hindi nyo matitiis kung sasabihin ko lahat sa inyo mga mangyayari sa hinaharap. Okay, tingnan natin mga kapatid. Itong panahon naman ni Calvin, kung si Martin Luther ay ang kaligtasan ay sa pagitan ng biyaya at hindi dapat binabayaran, sa panahon naman ni Calvin ay paglago, growth. Dapat hindi lang pala tayo naliligtas sa biyaya. Hindi lang pala tayo dapat nakabase sa Biblia ang ating mga turo. Hindi lang pala pagsunod ang kailangan. Kailangan din natin ng paglago, sabi ni Calvin. Okay, growth. Dapat lumalago ang isang Kristiyano. Sa atin pong 28 fundamental beliefs, dating 27, idinagdag po yung growing in Christ. Pang ano po yon? Pang ilan po yun sa ating fundamental beliefs? Sa mga nag-aaral po ng bagong fundamental beliefs natin. Pang ilan po? Sa 28 fundamental beliefs. 11 po, Doc. Tama po. Pang 11 po ang growing in Christ mga kapatid. No? So kailangan tayo lumalago. Ito po yung mga larawan ng mga rebulto ito ng mga reformers, mga great reformers, sila Calvin, si Farel,
sila Nax, Beze, yan. Halos ano po yan eh, halos mga Jan ang pangalan nila eh. Di ba? Ang galing naman eh. Tapos bumangon din po yung mga Anabaptist. Itong mga Anabaptist na mga reformador, kanila na naman pong itinuturo na ang bautismo dapat lubog. Baptizo, immersion, submerge into water, hindi po wisik-wisik at buhos. Hindi po, kundi dapat lubog. Yan po yung mga Anabaptist. So, mula 1400s hanggang 1800s ay unti-unting bumabangon at bumabalik ang mga katotohanan ng Biblia. Kaya nga sa mga panahon na yan hanggang ngayon ay kinikilala ang biblical na paraan ng pagbabautismo. Pasimula ng bagong buhay ay paglulubog sa tubig at hindi po wisik o buhos. Sabi sa Matthew 28 verse 19 and 20, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bumangon naman po si Wesley. Kabanalan po naman, no? Ang kanyang daladalang turo, kabanalan, holiness. At sumunod po, ito, pinapasa yung torch sa mga sumunod pang mga reformador. Ang Diyos po ay tumatawag ng mga reformador para ibalik ang mga nasirang dako, ang mga nasirang aral dahil po sa paganismo. At dumating din po mga 1800s na to, no? Dumating naman si William Miller. Si William Miller po isang retired na ano to, Baptist minister. Isang farmer din po ito. Nangaral po siya. Pinag-aralan niya po yung Daniel chapter 8, verse 14 ba yun? Na sinasabi doon na yung prophecy tungkol sa paglilinis sa santuario. 2,300 years prophecy na umabot sa 1844 na kung saan ay magkakaroon ng cleansing of the sanctuary na ang tama ang kanyang computation, ngunit mali ang kanyang interpretation. Tama na 1844 nga yung katapusan ng magaganap na nga yung paglilinis ng santuario, katapusan ng 2,300 years prophecy. Yung days na yun ay nag-represent sa bawat araw ay isang taon ang katumbas sa literal interpretation. Kaya 2,300 days ay 2,300 years in prophecy sa literal interpretation na magtatapos noong 1844. To be exact, October 22 yung computation. Na doon po magsisimula na si Jesus ay papasok sa kabanal-banalang dako, most holy place, na ang kanyang interpretation ay second coming. Maglilinis si Kristo ng lupa, second coming. Kukunin ng mga banal at papatayin yung mga kasalanan. Yun ang kanyang interpretation na nagkamali. Pero tama ang computation. Pinakita kay Ellen G. White after few days or how many days or weeks, nagkaroon ng vision si Ellen G. White na yung palang cleansing of the sanctuary na yon ay sa langit. Papasok na si Jesus Christ bilang ating high priest dun sa most holy place para pasimulan ng gawain ng cleansing of the sanctuary. Okay? Ito po si William Miller. Talagang masugid na mag-aaral po ng Biblia to. Prayerful and talagang studious. Malalim ang kanyang mga pag-aaral sa Biblia. At siya po ay biniyaan ng Diyos ng pagkaunawa. John 14:15, ang sabi kong ako yung iniibig, ay tutuparin yung aking mga utos. Kaya nga itong sumunod mga kapatid sa history, noong 1800s ay bumangon na rin po ang Advent movement. Mula doon sa Millerites movement, sa Great Disappointment, nagkawatak-watak sila, bumangon na po yung mga iba't ibang mga ism, kasama ng Adventism, Millerites movement, Millerism. Nagkawatak-watak na po yan. Nung mabigo sila na hindi dumating noong 1844, ang Panginoong Hesus,
naghiwa-hiwalay na po sila. Sila ay pinag-usig din kasi isa prank. Yan. Sinabi sila yung mga manluloko kasi maraming napaniwala talaga na darating na si Kristo ng 1844. Pero yun ay naging great disappointment dahil wala pong dumating na Kristo. Pero meron palang ibang nais ipakahulugan o sabihin, mensahe ang Panginoon. At yung great disappointment na yon ay meron ding binabagay sa Revelation na part pala po yun ng propesya. Yung kinaing aklat na mapait sa ngayon sa understanding ng mga Bible scholars ng Adventist, yun po yung great disappointment. Matamis sa bibig pero pumait. Matamis, di ba, yung message ng second coming, greatest hope, second coming of Christ. Pero nung later on, yung matamis na yun ay pumait. Yun na yung tinatawag na great disappointment. Sa Revelation din po yan, mayroong mga mapapag-aralan po natin later on. Okay, yung Adventist movement na galing sa Millerites movement, isa sa mga grupong galing sa Millerites movement, sila po naman ang nakatuklas through Joseph Bates at saka yung mga iba pang mga pioneers natin, ang pagbangon naman ng kahalagahan ng Sabat. Ikapitong araw, remember the Sabbath day to keep it holy. Andyan din yung tamang pagkaunawa sa state of the dead. Kamatayan, di ba? Yung pagtulog lamang ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos. At yung mensahe ng kalusugan, nandun na po, ibinangon ng Diyos, mga kapatid, through the Advent movement. Kaya sabi sa Matthew 15 verse 9, datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng mga tao. So yung mga ibang karamihan sumusunod pa rin sa mga utos ng tao, kahit sa pagsamba na iniutos ng tao na sinunod po nila ay sinasabi sa aklat ng Mateo, sabi ng ating Panginoong Hesus ay walang kabuluhan ang pagsamba at ang pagsunod sa mga tradisyon, sa mga aral ng mga tao. Juan Servina, sabi sa Ilocano, no? Walang silbi kung ang pagsambang sinusunod mo ay utos ng tao. Kung ang mga turo na sinusunod mo ay hindi biblical, walang silbi, walang kabuluhan pagsunod doon. So sa Isaiah 58 verse 12 and 13, ito yung propesiya na meron talagang babangon ng mga pagkatapos na ibagsak ang katotohanan sa lupa. Ibig sabihin ay nadaig ng paganismo ang katotohanan mula sa puting kulay ng kabayo hanggang sa naging mapula, itim, maputla. At pag-aaral natin sa susunod po yung nalalabi pang mga seal at yung kabayo. Tatlo pa po yata na iwan. Ano? Tatapusin po natin sa susunod. Sabi niya rito sa prophecy ng Isaiah, magtatayo ng mga dating sirang dako. Sinira po, di ba? Yung mga katotohanan, winasak eh. Ikaw ay magbabago ng mga patibayan ng maraming sali-saling lahi. At ikaw ay tatawaging ang tagapaghusay ng sira. Kung babasahin niyo po sa English version, sa King James, ang translation dyan ay repairers of the breach. Ang Diyos daw po ay magbabangon ng mga tao na maghuhusay ng nasirang dako. Ang tawag sa kanila ay mga repairers of the breach. Ito na po yung, pwede nating isama rito yung mga reformers. Kasi sa iba't ibang panahon, meron namang iba't ibang katotohanan ang dala po nila na ngayon po ay niyayakap ng Adventist Church. Lahat ng mga katotohanan nandun sa hagdan ay niyakap natin ng ating pananampalataya. Hindi lamang yung Biblia bilang basihan ng ating doktrina at paniniwala, yung bautismo, yung paglago, yung kabanalan, lahat yan, yung second coming, state of the dead, turo tungkol sa kalusugan, ang ating katawan ay templo ng Diyos, at yung kalagayan ng mga patay ay natutulog lamang, magigising sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Nasa atin na po lahat yun. Yung iba po ay binakuran ng kanilang mga sarili at hanggang doon na lang, hindi na tinanggap ang ibang liwanag. Kaya mapalad tayo dahil tayong mga Adventista ang yumakap sa buong katotohanan ibinangon po ng mga reformers. Kaya tayo talaga yung qualified na tawaging repairers of the breach, mga tagapaghusay ng sira, ng sirang dako, mga kapatid. Kaya sabi sa Isaiah chapter 58 verses 12 and 13, kung iyong iurong iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal na karawan, at iyong tatawagin ang Sabat na kaluguran,
Ang sabi rito mga kapatid ay, at ang banal ng Panginoon na marakal. So, ibig sabihin, yung kahalagahan ng Sabat ay dinidiin po rito sa verse 13. Huwag nating iurong ang ating paa sa pagdalo kong Sabat. Ha? Kasi yun ay araw ng Panginoon. Marami mga hindi pumupunta ng church dahil sa sariling kalayawan. Di ba? Sariling kalayawan. So, iba't ibang pinupuntahan nila at hindi sa church. So, pinababalik ang tao. Ito yun. Revelation of Jesus Christ. Ang pahayag ni Yesu Cristo, mga kapatid. Narito ang pagkatyaga ng mga banal, ng mga nagsistupad na mautos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang Book of Revelation talagang mayaman sa description po kung sino talaga ang dinidescribe at ang katangian ng mga banal na maliligtas. Revelation 14:12, favorite natin itong mga Adventist, di ba? Narito ang pagkatyaga ng mga banal. Anong kanilang katangian? Itong mga banal na ito, mga nagsistupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hindi lang pala pananampalataya, mga kapatid, ang kailangan sa kaligtasan. Kailangan din ay masunurin sa Diyos. Meron ba namang ililigtas na masuwayin? Kung maliligtas yung mga masuwayin, nagsasabing wala ng kautusan, unfair naman kung hindi maliligtas ang mga commandment keepers, yung mga obedient followers of Christ. How come nasasabihin nilang follower din sila ng Panginoon pero disobedient? At sinabi rin dito mga kapatid na sila yung mga banal at sila rin yung matsatsaga. Yung mga katangian, di ba? Mga nakita ni John the Apostle na naligtas o maliligtas. Matsatsaga, sila yung mga banal, masunurin sa mga utos, at mayroong pananampalataya kay Jesus, mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, tingnan natin itong paghahambing. Yung paghahambing, no? Yung pagbagsak ng katotohanan, maraming mga tao na na sila, akala nila normal lang yung tinanggap nila mga aral, at yun ay biblikal. Tingnan niyo po mga dakilang paksa po sa Biblia na makikita po natin dito na kung paano po hinuwad ni Satanas ang mga katotohanan ito. Tingnan niyo po, pag ang paksang pag-uusapan ay power, kapangyarihan, ang ating main authority bilang Adventist, kinikilala po natin ang main authority ng katotohanan o source ng katotohanan ay salita ng Diyos. Pero ang ginawang panghuwad ni Satanas, mas mataas daw po ang kapangyarihan ng mga pinagtitibay ng mga konseho ng iglesia. Pag sinabi nilang linggo na, hindi na Sabado, yun ang susundin nila. Sa panalangin naman ay ang katotohanan po ng Diyos ay sa panalangin yung tinatawag natin na banal na espiritu na mamamagitan sa atin para mai-express natin ang mga dapat nating sabihin sa Diyos. Pero ang panghuwad ni Satanas ay pag mananalangin ka raw para makarating sa Ama, kailangang nakaharap ka at dumalangin ka sa magitan ng mga imahen. Kaya may mga rebulto na ginagamit na doon sila lumuluhod, nagsisindi ng kandila para sabihin ay Maria, Panginoong Maria, ipanalangin mo kami. Hindi pa sila mag-direct dun sa Ama, no? Sa magitan ng Panginoong Yesus. Pagdating sa kaligtasan po, napaksa, ang itinuturo ng Biblia ay biyaya ni Kristo ang kaligtasan. Efeso 2:8 hanggang 10. Pero sabi ng panghuwad ni Satanas, hindi. Kailangan pagpaguran mo ang kaligtasan mo. Kailangan bayaran mo yan. Para ikaw ay, kung wala kang pera, magpinitensya ka. Pahirapan na yung sarili. Kung may pera ka, magpamisa ka. Para ikaw maligtas. Okay, sa tinatawag natin na mediatorial work, pamamagitan. Ang tagapamagitan natin ay, sabi ng Biblia, si Kristo ang tagapamagitan sa Ama. Pero sabi ng panghuwad ni Satanas, hindi. Doon sa confession booth, siya ang mamamagitan, yung pari. Kita niyo po? Sa paksa naman ng pagsamba o worship, ang true day of worship, biblical day of worship ay Sabat. Pag-aralan po natin yan, di ba? Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Yung Isaiah 58 verses 13 and 14. Marami pang ibang mga talata. Sabat, no? Ano ipinalit ng panghuwad? Araw ng linggo na. Nabuhay si Kristo ng linggo eh. So linggo na tayo. Wala na yung Sabat na yan. Sa Hudyo lang yan. Di ba? Ang dami nila pang atiran dyan. And then mga kapatid,
Sa kamatayan naman, ang turo ng Biblia ay ang kamatayan ay pagtulog lamang. Basahin niyo po yan sa, sa John chapter 11. Nung mamatay si Lazaro, sinabi ng Panginoong Hesus kay Martha at kay Maria, siya'y natutulog lamang. Kaya nagtatawanan yung mga Sadducees, isang grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa resurrection, pagkabuhay na maguli. Tinutuyan nila si Kristo. Kung tulog, digisingin mo nga. Sabi ng Panginoon, sa inyo siya inilibing. Katapos niyang manalangin sa Ama, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, bumangon ka. Bumangon. Sabihin, hindi naman sinabing mabuhay ka. Pwede rin, ano? Pero pagtulog lang, doon sinabi ng Panginoon Jesus na hindi siya patay, natutulog lamang. Pero sa panghuwad ni Satanas ay immortality of the soul. Hindi naman talaga patay. Pag-gala-gala lang. After 4 days na mamatay, akit na sa langit yung kanyang kaluluwa. Pwede kang manalangin sa kanya, pwede kang humingi ng numero. May mga patay na ang paniniwala ay walang kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Doon nagpipray. Di ba? Dahil nagpo-post nung araw ng mga patay. Doon sila nagpipray. Counterfeit, di ba? Bakit yung mga buhay nagpipray sa mga patay na sabihin, ingatan mo kami. Ibigay mo sa amin yung numero tatama sa loto. Yung patay ang dinadalanginan nila sa halip na ang Panginoong Yesus dapat sana. Sa bautismo, ang biblikal na bautismo ay paglulubog. Pero ang panghuhuwad ay wisik at buhos. At marami pang ibang ginagawa kayo ng mga seremonya. Pagdating sa kalusugan, ang kautosang pangkalusugan po ay walang hanggan po yan. Sabi nila, wala na yan. Pinako na sa krus. Pinagamit nila ang Colossus chapter 2 verses 14 to 17. Pinako na daw sa krus yung mga batas na may kinalaman sa pagkain. Kasama ba yung maruming hayop na nilinis sa krus? Kasama ba yan? Okay, mga kapatid, yan po ang ating pag-aaral ngayong hapon, mga kapatid. Sana po ay na-bless tayo. Na-recover natin yung ating time. At least 1 hour din tayo. Kung nandyan na po ang ating next na professor, tapos ng ating time. Pero kung while we are waiting, pwede po pong bigay tayo ng ilang panahon sa takeaway, o kaya reflection, or gusto niyo po mag-share o magtanong. Dito po sa ating pag-aaral ay you are free. Ma'am Sherlyn, nandiyan na po ba ang ating next professor? Check ko lang. Sige po, mag-rest muna tayo saglit. Bago sila-check ni Ma'am Sherlyn kung nandiyan na po ang next professor natin. Dukraja po ang next professor. Ay, giveaway na tayo dyan. Kasi pagtingin ko, Arnel Marcaida yung next, ikaw na nga pala yun. So, ang next Okay, ay si Dukraja po. Na-adjust po kasi yung time ko. From 4 o'clock, naging 3 o'clock. Binabati ko pala yung isa nating estudyante from AUP. Si Miss Angela Subia Marcaida. Kapilyado ko po kasi kaya nakita ko dito sa dito sa screen sa mga attendees. Naka-enroll po yan sa BSD as chaplaincy. Relative mo, Pastor? Kapatid mo? Ano po siya, yung mother po niya, napangasawa ng isang anak ko. Ay, hindi, napangasawa. Yung napangasawa ng father ng isang anak ko. Pinagulo, ano? Anak ko po yan, panganay, nakita niyo na yan nung graduation. Okay. Angela, Anak yung niyo kajuwit ni Lloyds nung kumanta siya ng ano. So, Kajuwit niya. Opo. classmate na pala natin siya. Welcome po. Gusto niyo pong mag-graduate ng guys, BSD. Yes, once again, good afternoon. And salamat po, Doc Arnel, sa
napakagandang pagtalakay ng Ito po. ating lesson sa Revelation. At sino ang gusto sa inyo mga kapatid mag-dismiss early tayo, early dismiss.